Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collectives, energy of collective around this time. Unbalance. Oh, hindi ka na napaparusahan yun. Sa justice card dito na merong naghangad ng hustisya. Dahil nainggit sa'yo. Di ba? Naghangad sila ng hustisya. Alam yung ginagawa nila pamarusa. Kaya naghangad sila ng hustisya. Witchcraft, barang, kulam, gaway. Yan. Kasi nainggit sila. Di ba ganun yung mga gumagawa ng witchcraft, mga nangulam. Nainggit yan. Yan talaga ang main reason dyan. Kaya pag nahuli sa mga paggamutan, pag tinatanong sila ng manggagamot, bakit nila kinukulam yung biktima nila, maamin sila na naiinggit sila. Naiinggit. Karamihan talaga naiinggit sila. Yan. Hindi ka na napaparusahan. Hindi ka na napaparusahan ng mga mangkukulam, mga alagad ng dilim. No? Walang binigay. Ito yung iklaro ko sa inyo. Walang binigay ang Diyos na authority or pahintulot sa mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway na mangparusa. Ang pahintulot niyan ay nanggaling sa dyablo. Kasi ang kapangyarihan nila na yan, itim. Para mamarusa, mamisti, maminsala. Galing sa dyablo ang kanilang kapangyarihan. Galing sa fallen angels. Galing sa mga demonyo. Galing sa mga elementals. Yan. Kaya nga, inuutos ng Diyos patayin yung mga mangkulam, mambabarang, manggagaway, di ba? Kasi hindi yan sa Kanya. Hindi niya yan kaalyado. Hindi yan sa Kanya. Hindi yan sa Kanya na nagsiserve. Doon yan sa dyablo nagsiserve ang mga yan. Baka sabihin nila nagsiserve din sila sa God. Hindi. Kahit nagsisimba sila sa simbahan o nananalangin, they're still serving Satan in the devil's kingdom. Hindi pwede kasi mag-serve sila sa God at dun sa dyablo. Both. Kung sagad ka, sagad ka. Front lang nila yan. Sabihin nila nag-serve din sila sa God. Para makaiwas ang parusahan siguro. Para makapaninaw sa mga tao din. Pero they can fool God. They can fool Jesus Christ. They can fool the Holy Spirit. Hindi nila mapagtakpan sa mata ng God at ng Jesus Christ at ng Holy Spirit ang mga ginagawa nilang deceit, manipulations, kademonyuhan at injustice. Kaya hindi na manipulated, hindi na kontrolado ng mga mangkukulam, ang barang manggagaway ang iyong buhay, ang isipan mo, o ikaw, in short. Nahinto na, natigil na ang tuloy-tuloy ng paminsala nila at pamisti nila. Nahinto na din sa wakas ang kanilang mga panggambala sa iyo at paminsala. Merong area sa buhay mo, o maaaring lahat ng area sa buhay mo hindi na magkaroon ng delays. Hindi ka na mag-antay kasi wala nang delays. Baka may mga darating na opportunity yan. Meron nga. Merong maging magaan ang loob sa'yo. Feeling at home sa'yo. Pwedeng twin flame mo to, 6 of Cups, or someone may soul connection kayo. Ito na yung the one for sure. Actually, tinatakot nila to ng mga witches, may once. Na mga magkukulam, mambabarang, manggagaway. Tinatakot nila yan, no? Itong person mo na to. Ang person na yan na may soul connection kayo, pwedeng yung person or past person mo. Para layuan ka. Para hindi ka ipurso, para hindi ka kontakin, para hindi ka
kausapin, hindi ka tawagan, para matakot, makaramdam ng fear, maging defensive sa'yo. Diba? Ganyan naman ginagawa nila kasi nainggit sila. Let's see. Yan na ba yung destined person mo? Si Six of Cups na yan. Siya na nga. Siya na yung destined person mo. Kaya mayroong mga witches na nang-atake dyan. Kasi destiny mo yan. May plano ang God sa inyo. Kaya inaatake ng mga witches. Inaatake ng mga magkukulam, mababarang. Ang gagawa yung inyong koneksyon. Gusto nilang pigilan. No? And they are motivated by inggit. At tinagamit yan sila ni Satanas. Apprentice ni Satanas yung mga mangkukulam, mababarang, manggagaway na yun eh. Nagkukunwari lang yan sila, guys. Yung mga mangkukulam, mababarang, manggagaway na sa side sila ng Diyos. Ang kapangyarihan doon nila galing sa Diyos. Hindi nga. Sino pa inuto? Papatay ba sila ng Diyos? Mag-utos ba ang Diyos na patayin sila kung sila ay sa side ng Diyos, kung sila ay servant ng Diyos, kung sila ay hindi alagad ng Diablo, kung sila ay hindi nagsiserve sa Diablo, kung sila ay hindi kampo ng kadiliman? Hindi yan ordinaryong kasalanan, yung kasalanan nila. Yun ang totoo kung kaya pinapapatay sila ng God. Sa Bible yan, ang number 1 na pinapapatay ng God, di ba? Yan. Ganyan. Yung magnanakaw, hindi pinapapatay ng God eh. Pwede pa magbago. No? Magbago. Hindi porket magnanakaw, patuloy ka sa pagnanakaw. O kung bakla ka, hindi porket bakla ka, patuloy ka sa pagkabakla. Wala kang sisihin pag ikaw ay na-impyerno sa sobrang buhay, kung patuloy ka sa pagkabakla. Diba? Kaya hanggat pwede magbago na maaga, pwede magbago. Pero yan kasi, demonic na yan eh. Kaalyado na, kumbaga ano na sila, alagad ng devil. Nakikiri sila ng mission from the devil's kingdom. Nagasik ng lagim. Nasa side sila ng devil. Ayan. In short. Para mga demonyo. Ang mga demonyo ang tawag sa kanila. Sa magkukulam, ang babarang, aswang, ang gagaway, demonyo. Kasi yung mga evil forces na yan, na master nila, yan ang sinusunod nila, mga master nila yan. Diyos nila yan, mga demonyo, mga Diablo, fallen angels, yan ang Diyos na mamangkukulam, ang babarang, manggagaway. Front lang nila yun na, kunwari, sumasamba sila sa Diyos, na nagsisimba sila ng langit. Front lang nila yan. Ang sinasamba talaga ng mga yan, fallen angels, demonyo, na mamangkukulam, ang babarang, manggagaway. Di ba nga nagbibinta sila ng kaluluwa nila? Nagsasanla sila ng kaluluwa nila, kapalit ng kapangyarihan galing sa Diablo. Kapalit ng authority daw galing sa Diablo. Para may authority silang makapagsumo ng mga demonyo at evil spirits. Mapagana ang kanilang mga witchcraft. Di ba? Ang plano kasi ng God, gustong hadlangan ng mga evil forces. So, isa yan sa ginagamit ng evil forces of fallen angels. Yung mga alagad nilang witches, wizards, warlocks, o mangkukulam, mababarang, manggagaway. Yan. Dahil yan ay yung destiny mo, yung the one for you, anong pakiramdam mo yan sa tao na yan? Anong indication?
Klaro sa judgment mo. Hindi clouded ang judgment mo pagdating sa tao na yan. Parang clear yung isipan mo. Na para bang payapa yung isipan mo eh. Ganun nga yun, guys. Pag the one na payapa yung isipan mo, you will feel safe, secured, comfortable, at peace sa tao na yan. Hindi ka matakot na i-judge ng tao na yan. Hindi ka matakot na magloko yung tao na yan. Ganun yun eh. O kung makaramdam ka man minsan lang yun. Hindi ka nasi-threaten. Hindi ka feeling unstable sa tao na yan. Yun ang base sa observation ko ha. And based lang din sa mga nabasa ko. Na panatag ang kalooban mo sa tao na yan, pagdawa na yan. You feel the comfort, kapanatagan ng loob. You feel at home. Ayan, you will feel at home. Ganun yan. Yung parang hindi ka mag-worry. Hindi siya kagaya ng nagayuma. Iba yung nagayuma na driven by libog, no? Driven by desire, no? Passion sa sex, intensity, heat. Yun ay mga gayuma yan. Indication ng gayuma yung mga ganyan. O kaya ay yung mga lust, no? Yung mga gayuma yan. Indication ng gayuma yan, driven by lust or ay yung more on like that, lust. Yung the one, you will feel, may term dyan eh, parang at peace ka nga eh. Yung hindi ka mag-worry. You will feel the comfort. Comfort niya. Yung panatag yung kalooban mo. Makakatulog ka ng mahimbing. Hindi ka nag-aalala na siya ay magluko. Na siya ay kung ano iniisip niya sa'yo, kung ano i-judge niya sa'yo. You can be who you are. Na hindi mo kailangang mahiya kung sino ka, kung ano ka sa kanya. Ganun yan. And more information. Siyempre, mas ano yun, no? Kaysa yung nakaramdam ka nga ng lust na, ayun, intense lust, yung pala gayuma. Mas pipiliin talaga natin yung ano, yung saan tayo komportable, panatag yung kalooban. Love tayo, di ba? And at peace yung isipan. Peaceful yung isipan. Nagkakasundo kayo. Di ba? Ganun yun. You will feel at home. You can be yourself, real self. Hindi ka natakot, hindi ka nahiya na i-judge niya. Kasi, yan na yung the one eh. Oh. So, ito indication mo din. Kasi, hindi ka nahihirapan, parang hindi madilim connection nyo. If meron na kayong connection, o kung magkaroon kayo ng connection na nito, no? Kasi yun, siya yung the one.
nagkaroon man kayo ng connection o wala pa. Hindi ka mahirapan, hindi madilim yung buhay mo. Hindi ka nagdurusa. Hindi madilim yung isip mo. Hindi dark yung buhay mo. Hindi ka naglalakbay sa parang madilim na tunnel. Kundi maliwanag ang isipan mo, maliwanag ang iyong path na tinatahak. Oh, maliwanag ang buhay, parang so peaceful and clear yung mind mo kasi hindi ka nga nag-worry, hindi ka nag-overthink, hindi ka, hindi ka napupuno ng takot, hindi clouded yung isipan mo ng fear. Diba? Kasi yung person ko baka magloko, baka makahanap ng iba, iwanan ako. Ganun na. Pag dawa na, hindi mo maramdaman yung fear na, alam mo yung panatag yung kalooban mo, may tiwala ka na sa kanya kasi dawa na yan eh. Ganun yung maramdaman mo sa dawa na. Sure ka na hindi siya magluloko, hindi siya loko-loko. hindi siya yung dadaan lang sa buhay mo. Kundi siya na yung makakasama mo ng pang forever, pang long term, na yung tao na yun is willing talaga na makasama ka throughout their life. Ganon. Throughout his or her life, babae o lalaki. Okay. So yan. Alam mo yung the one, yan na yung taong makontento sa'yo. Yan na yung tao na tanggap ka, accept ka kung ano ka. Kung ano yung totoong ikaw, hindi mo kailangang magmas, hindi mo kailangang mag-pretend, magkunwari. You can be your real self. Yan. Kaya maging komportable talaga kayo sa isa't isa, you will feel at home. Alam mo yung comfort ka, mako-comfort ka. Yan. Panatag ka sa relationship nyo. Diba? Sarap amoy-amoy nun. Hindi din. Kasi panatag ka. Hindi driven by lust na, kundi, alam mo yung, andyan siya. Kasi, love ka niya. Or kasi, bilang partner niya, panatag ka kasi, alam mo, nandyan siya para sa'yo. Ganun ba? So, ano ba yung, through ups and downs. Kasi ang buhay naman kasi, may mga ups and downs din kasi, no? Pero hindi naman lagi. May mga times din talaga na may mga challenges kasi. Pero kung napagdaanan nyo na yung matinding mga downfall, ay maaaring sunod na yan eh. Puro up na yan. Puro up. Puro achievements na yan. Puro success and happiness na yung mga experience sa buhay. So, let's see. Ano yung tungkol dyan dito sa darating sa'yo na yan. Ay, siya na yung blessing, guys. Oh my gosh. Strong to kasi may inner strength kasi may mga natanggal sa kanyang kapangyarihan. Itim na kapangyarihan yan. Natanggal sa kanya yung yung parang, yung hindi sa kanya yung energy, yung mga energy ng mga witches, wizards, or loves, natanggal sa kanya yung hindi niya energy. Yung mga nilate sa kanya na energy or personality energy ng iba. No? O kaya naging impress in reverse at that time yung kanyang energy. Yan yung natanggal sa kanya. Tapos, natanggal sa kanya yung naging guarded siya, na-intimidate sa'yo. Mga ganon. Yung nakaramdam siya ng kaba, na-intimidate, ganon.
Yun ay mga sinend sa kanya ng mga itim na kapangyarihan, mga ganun, energy ng mga kaaway. Yan. At yung pagiging emosyonal, yun ang matatanggal sa kanya. Yung nagiging, maiyakin siguro to, emosyonal, wawa man. At, malalaman niyo yung the one kasi nag-care talaga. Alam yung nakaramdam ko yun ng care. Ayaw niya, umiiyak siya. Ayaw nasasaktan siya. Yan. O, hindi naman lahat. Kasi kahit sa hayop naman, di ba, nag-care tayo, kumawain tayo. Pero, alam mo yun, parang, isa na din yun sa, pero hindi lahat ha. Kasi lahat naman tayo maawain, no, sa may awa tayo, no, maawa. Pero, hindi lahat ng tao may awa, ha. Remember. Isa lang yun sa indication, pwedeng indication na yung ayaw mo siyang nasasaktan, ayaw mo siyang nahirapan, ayaw mo siyang nagdurusa, ayaw mo siyang umiiyak kasi naawa ka. Kawawa naman, parang gano'n. Parang panda ba, kawawa. Tapos parang tuta na pinagalitan. Iyak, wawa. Oh. Ewan ko lang. Depende sa, sa naramdaman yung awa. Pero pwedeng isa yun sa sign. Pwedeng isa lang sa sign. Pero malalaman yun pag dumating na yan. Hindi naman kasi pwedeng ipilit na porkit na awa. Ay, yan na. Hindi. Hindi ganun yun. So, only God knows everything. Siya nakakalam ng lahat. Kaya, hindi kailangan ipilit yung mga bagay-bagay na So, let's see. Kilala ka na kaya niya na gusto ng tao na yan na darating sa'yo na to? Kilala ka na niya ng gusto? Kilala ka na niya ng gusto. Ibig sabihin, kilala na niya yung ugali mo. Anong makuminto niya sa ugali mo. Kaya kilala ka na niya ng gusto. Comment niya. Huwag ka daw bigay ng bigay. Baka alam niyo, para bigay ka, you're so generous Huwag ka daw masyadong giving. Huwag ka daw masyadong matulungin. Kasi hindi lahat ng tinutulungan na naman ay na-appreciate yung tulong na. Okay lang yun kung hindi ma-appreciate yung tulong At kung nakatulong ka, no? Kaso lang, mayroon kasi mga tinutulungan na doon nag-umpisa yung, yung sa isip nila na mang-abuso na pag tinulungan mo sila. May ganun May ganun. Crazy ata yung mga ganun. Ang tawag doon, crazy. Crazy yung tawag. Mga crazy yun. Yung mga ganun tao. So, that's why. Kaya siguro, yan ang advice niya or comment niya sa ugali mo. Kasi ayaw niyang maubos ka. Ayaw niyang, sige, bigay ng bigay, walang matira sa'yo. Yun ba yun? Dahilan? Oo. Ayaw yung, sige, bigay ng bigay, walang matira sa'yo. Baka naman gawa lang din ng witches, wizards, warlocks kung bakit bigay ka ng bigay. Para ubos na sa'yo ba? Nais sabihin yan sa'yo. Itong person na to. Ay, ikaw ang wish fulfillment niya. Gusto niya bumuo kayo ng pamilya, masayang pamilya. Fulfilled siya sa'yo. Ikaw ang wish fulfillment niya Alam mo yung contented siya sa'yo. O yan na yun. The one nga talaga. At fulfilled siya, satisfied siya.
ito ang gusto niya maging buhay kasama ka. Yung kahit simple, kahit simple, yung buhay, basta kasama ka niya. Yung kahit na mamasya lang kayo sa mga ilog, masaya kayo, sa tabi ng ilog, mag-picnic kayo, ma-enjoy ninyo yung buhay. Very contented siya sa gano'n. Siyempre, kailangan din yung stable kayo financially para wala kayong problema sa pera, di ba? Yan. Yan sabi ni Jesus Christ, okay na enough eh. Hindi naman kailangan ng sobra-sobra. Yung pera o kayamanan. Hindi mo madala sa lahat. Kabilang buhay yan. Yung sobra-sobrang pera, sobra-sobrang kayamanan. Pero, kung gusto nang makaipon for the future at para sa future ng mga anak, why not? Para sa maging future ng magiging anak, why not? At pinagsisikapan naman ng tao kung yung goals nila. Hindi naman galing sa nakaw, hindi naman galing sa pandaraya o panlalamang, di ba? Bakit nga ba gusto ka niyo mapangasawa? Ikaw ang wish fulfillment niya. Number 1, nakadistinct kayo sa isa't isa. Number 2, ano pa? Tingnan natin. Kasi, ikaw ang blessing. Umaring siya ang blessing ng Diyos sa'yo. O siya ang blessing ng Diyos sa'yo, ikaw ang blessing ng Diyos sa Kanya. Tama ba? Kasi Ace of Cups eh. Kasi ikaw ang blessing ng Diyos. Ikaw ang blessing ng Diyos sa Kanya. Oo nga. Oo nga. Oo guys. Dahil ikaw ang blessing ng Diyos sa Kanya. Oh my gosh. Nakakakilig naman yan. Hanggang dito na lang. Akala ko may matay ako sa feeling. Well, let's see. Sa reading na yan. So, ano pa ang nais na i-advise sa'yo ng person na to? Baka may advice pa. Maging goal-driven ka, maging hunter type, i-pursue mo yung mga goals mo, maging strong yung will mo na ma-achieve mo yung mga goals mo. Huwag ka mag-back down, huwag ka mag-give up sa mga goals mo. Be more brave and be more passionate para ma-accomplish mo yung mga plans mo, mga goals mo, no? Naabot mo yung pangarap mo sa buhay mo. And ano pa? Advice for you. Isa lang. Okay. Seven of Swords. Umiwas ka. Ano ba itong Seven of Swords dito? Pwedeng pag-iwas yan. Pwedeng mag-cheat eh. So, ano ba yung Seven of Swords yan? Umiwas. Pag-iwas. No. Hindi. May gumawa ng advice na sa'yo eh. Diba? Advice na sa'yo. Tumakas ka. Tumakas. Yung Seven of Swords yan. Tumakas ka daw. No? Tumakas ka sa pwede rin kasi pagtakas, pag-iwas to o cheating, pero pagtakas to yung ibig sabihin daw dito sa reading na ito. Yung ibig sabihin ng guide ko sa Seven of Swords, tumakas ka daw, no? Tumakas ka sa pwedeng sa lugar, sa situation, kung saan man. Kasi hindi ka makapag-risk dyan. Kasi hindi ka makapag-umpisa na makapag-take ng risk. Maaaring sa lugar ba? Tumakas sa lugar.
Tumakas ka daw sa lugar nyo. Kasi hindi ka kasi depende nga yun sa lugar guys eh. Kasi kung mayroong mga masamang tao dyan, masamang nilalang sa lugar na yan, mayroong lugar kasi na, alam nyo, parang malas. Ang hirap umasenso sa lugar na yan. Kasi may kagaya ng kung may madaming witches dyan, pag mga witches pa naman, maingitira talaga yan, no? Kaya pag dyan ka nakatira sa lugar na yan, parang ang hirap umasenso, umahon, kahit anong pagsisikap mo kasi babantayan nila yung kilos mo, lalo kung kapitbahay mo ay witches. Babantayan nila ang kilos mo, ang galaw mo, kasi crazy na yun sila kasi may mga demonyo sila sa katawan. Kaya yun ang ginagawa niya, pangbantay ng kilos ng buhay ng iba, ng kapitbahay nila. Ayaw nilang umangat yung iba, hilain nila, ginagawa nila ng mga ritual, spell, kasi ayaw nila nakikita masaya iba, umaangat, umasenso. Ganon, sige sila ka pang-atake ng iba-ibang mga kademonyuhan la. Parang hindi talaga tumitigil hanggat hindi nila napapabagsak ang kabuhayan o kung ano man yung kinaingitan nila sa iba. Ganyan sila kasi nga alagad sila ng diablo, kaya ganon sila guys. At makikita mo yung pagka-crazy nila and they're so desperate na hilain o pabagsikin yung pinagsikapan ng iba, negosyo man o kung ano man, nasirain nila kasi naiingit sila. Magtaka kayo, bakit ganun sila? Crazy nga kasi may mga demonyo yan sa utak nila, sa sarili, sa loob ng katawan nila. Di ba yung mga demonyo, they're so desperate na magkaroon ng host. O, di ba, napaka-crazy? So that's why, ganyan sila. At yung mga demonyo na yan, lumapit yan sa kanila sa kagawa nila ng witchcraft, sa kakaritual nila. Bakit? Kasi they're dealing with demons through doing witchcraft, sorcery. Dahil sa inggit nila ang pinapakinggan nila. Sinusunod nila. Kasi when there is envy, there is evil. The root of all evil is envy. So hanggang dito na lamang for collective